Gaya ng ibinalita ni Lucas, dumating kinabukasan si Ibarra. Ang kanyang unang bisita ay para sa pamilya ni Kapitan Tiago, na ang layunin ay makita si Maria Clara para ibalita na inaprubahan na ng Arobispo ang pababalik niya sa simbahan. Masayang masaya si Tia Isabel dahil gusto niya ang binata para sa kanyang pamangkin. Tuloy kayo, Maria Clara, nasa grasya na muli ng Diyos, si Don Crisostomo. Pero hindi nakatuloy sa paglalakad ng binata. Namatay ang ngiti sa kanyang labi at naglaho ang lahat ng mga salita mula sa kanyang isip. Nandoon sa balkon, nakatayo sa tabi ni Maria Clara, si Linares. Pero hindi nakatuloy sa paglalakad ng binata. Namatay ang ngiti sa kanyang labi at naglaho ang lahat ng mga salita mula sa kanyang isip. Nandoon sa balkon, nakatayo sa tabi ni Maria Clara, si Linares. Nakasandal ang kanyang silyon si Maria Clara. Maputla, malalim ang nag-iisip at malungkot ang tingin. Sa harap ni Ibarra, namutla si Linares at namula ang pisngi ni Maria Clara. Naghari ang isang nakakailang nakatahimikan sa loob ng ilang segundo. Sa wakas, humakbang si Ibarra at nanginginig na ibinulong. Kararating ko at nagmadali akong nagpunta rito para makita ka. Nakikita kong mas mabuti ang iyong pakiramdam kaysa sa aking nakala. Bueno, nakikita ko ang aking pagdating ay hindi inaasahan. Maria, ipagpauminhin mo na hindi ko ito nasabi. Sa ibang araw ay ito. Kararating ko at nagmadali akong nagpunta rito para makita ka. Nakikita kong mas mabuti ang iyong pakiramdam kaysa sa aking inakala. Bueno, nakikita ko na ang aking pagdating ay hindi inaasahan. Maria, ipagpaumanhin mo na hindi ko ito naisabi. Sa ibang araw ay mapaliwanag ko ang aking naging kilos. Magkikita pa tayo ng may katiyakan. Maaari ba akong pumunta bukas? Alam mo na para sa akin, laging bukas ang iyong pagdalaw. Babae siya talaga. Umalis si Ibarra na may kaguluhan sa isip at sa damdamin. Sa kanyang paglalakad ay napadaan siya sa ipinapagawang paaralan. Ipinaalam niya sa lahat, lalo na kay Sr. Juan, na wala siyang dapat ipangamba sapagkat siya ay tanggap na muli ng simbahan. Don Crisostomo, sa wakas ay dumating kayo. Hinihintay namin lahat ang inyong pagdating. Tignan ninyo ang mga pader. Sa loob ng 2 araw ay magiging lasintaas na ito ng isang tao. Gusto ninyo ba na bisitahin ang mga tunnel? Nandito ang mga kanais-nais kong idagdag kung ako'y inyong papayagan. Patungo ang mga kanal na ito sa isang deposito na mga 30 hakbang ang layo mula rito. Magsisilbing itong pambata para sa hardin. Gusto ko to at binabati ko kayo sa inyong naisip. Kayo ay isang tunay na arkitekto. Kanino po ninyo natutunan ito? Sariling aral lang po, senyor. Bago ko makalimutan, pakisabi po sa mga medyo delikado na hindi ako ekskomulgado. Inaanyayahan ako ng arsobispo na kumain. Aba, senyor, walang kaso sa amin ang ekskomunyon. Lahat kami ay ekskomulgado. Mismong si Padre Damaso ay ekskomulgado. Gayon pa man ay patuloy na tumataba. Paano? Siyempre pa, 1 taon na ang nakaraan. Hinampas niya ng isang baston ang isang kodhotor. At isang pari rin ang assistant na iyon, gaya niya. Sino ang umintindi sa mga ekskomunyon, senyor? Namataan ni Ibarra si Elias na nagkakarga ng bato sa kariton at nabaso nito sa muka nang huli na may nais siyang ipaalam sa binata. Inutusan ni Ibarra si Sr. Juan na ibigay sa kanya ang talaan ng mga obrero. Sr. Juan, maaari bang dalhin niyo sa akin ang listahan ng mga trabador? Iminungkahi ni Elias na sila ay mamangkas sa lawa upang mapag-usapan ang isang napakahalagang bagay. Sinangayon na naman ito ni Ibarra. Dumating naman si Sr. Juan at inibigay ang listahan. Ngunit hindi nakalista doon ang pangalan ni Elias. At dyan na nagtatapos ang Kabanata 49.
ang tinig ng pinag-uusig. Bago lumubog ang araw, sumakay si Ibarra sa bangka ni Elias sa may pangpang ng lawa at hindi siya masaya. Ano po ba sasabihin niyo sa akin? Ginoo, ako po'y tagapagdala ng maraming hangarin ng sawing palad. Go. Ang sawing palad? Maikling ikinuwento ni Elias ang pakikipag-usap niya sa pinuno ng mga tulisan, nang hindi sinasama sa kanyang kwento ang mga pagdududa ng matanda at ang mga banta nitong pagsalakay. Kung gayon, ang inihiling ko ay ganap na pagbabago. Sa paanong paraan? Ang kaunting paggalang sa arangalan ng tao sa kapanatagan ng mamamayan. Ang pagbabawas sa paggamit ng lakas at ng mga kawal sandatahan. Pagbabawas din sa kapangyarihang bigayin sa hukbong ito na madaling pagbubuhatan ng kasagutan. Elias, hindi ko alam kung sino kayo, ngunit alam kong hindi kayo pangkaraniwang tao. Ang inyong isipan ay hindi katulad sa iba. Naunawaan ninyo ako kapag sinabi kong ang kasulukuyang kalagayan ng mga bagay-bagay dito sa atin. Maaring maipag-usap ako sa Kapitan General, subalit wala silang magagawa. Kahit na ang mataas na punong ito, dahil wala sila gaanong kapangyarihan upang magpasok ng gayong pagbabago. Maging ako man sa ganong akin ay hindi rin makagagawa ng anumang hakbang na naukol dito. Ngayon ko napag-isip-isip ang korporasyong iyan, bagamat may isang kasiraan. Siya ay kailangan na ngayon. Sila ang tinatawag na masamang kailangan. Naniniwala ba kayo na kailangan natin gumawa ng masama upang makagawa tayo ng mabuti? Hindi po ako naniniwala sa isang marahas na lunas na ating ginagamit kapag gusto nilang magpagaling ng asal. Maglalabing 5 taon na ngayon na may Gwardiya Sibil sa bayang ito. At nakita naman ninyo na hanggang ngayon ay mayroon pa rin mga tulisan. Mayroon din tayong naririnig na ninanakawan ang bayan. At may mga nangaharang sa lansangan. Ang nakawan ay nagpapatuloy. Ang kasamaan ay naririyan. At malayang nakakalaya ang tunay na salarin. Ako po ay sangayon sa mga kabuktutan. Ginugulo ninyo ang isipan ko. Ipalalagay ko na kayo'y may katwiran. Subalit, alamin ninyo ang isang bagay at ito'y huwag ninyong daramdamin. Sapagkat kayo'y tatanggi ko at ituturing na katiwalisan. Tignan ninyo kung sino ang humihingi ng mga pagbabago. Halos lahat ay may mga salarin. Sila'y mga salarin. Sapagkat ang kanilang katahimikan ay kanilang binabagabag. Go. Puno ng emosyon ang pagsasalita ni Elias, puno ng kasiglahan. Nanginginig ang kanyang mga mata at ang timbre ng kanyang boses ay kay tangi-tangi. Ano na nga ang kanilang hinihingi? Ang pamamalakad ng praile. Ang sawing palad ay humihingi ng lalo pang malaking tangkilik laban sa mga praile. Laban sa mga naaapi sa kanila, Ginoo. Nakalimot na kaya ang hindi matutumbas ang utang na loob ng Pilipinas sa korporasyon ng mga praile? 3. Ginoo! Sinasabi po ba ninyo na walang utang na loob ang mga mamamayan? Kanilang pinag-usapan ang tungkol sa mga misyonerong sumakop sa bansa. Ayon kay Elias, dapat hindi tayo magpaalipin sa mga fraile dahil lamang sa naging mabuti ang mga nasa kanila, na dapat bang tiisin ang kanilang pang-aabuso dahil marami silang kabutihang nagawa sa atin. Opo, dahil ito ang paniniwala ng lahat ng tao sa Pilipinas. Di ko po akalaing magkakaroon kayo ng ganyang napakabang palagay ukol sa pamahalaan at bayan. Isang bayang sumusunod pagkat di naraya. At isang pamahalaan na kaya nakapag-uutos ay dahil na rin sa pandaraya. Go. Patawarin ninyo ako, Ginoo. Pero may palagay akong ang pamahalaan ang mangmang at imbi sapagkat ikinasisiya ang ganun. Pinagsasamantalahan ko po ang inyong kagandahang loob. Saan ko po kayo ihahatid? Wag, Elias! Ang inyong pangungusap ay umabot sa aking puso at nagbibigay sa akin ng alinlangan. Hindi ako nakapag-aral sa piling gating bayan. Ako ay sa kolehiyo ng mga Iswita nag-aral ng elementarya. Ako'y sa Europa lumaki. Sa mga aklat ko, hinubog ang aking pag-iisip.
Gayunman, tulad ninyo ay iniibig ko ang aking bayan. Utang ko sa kanya ang aking kaligayahan. At ako po, utang ko ang aking kasawian. Opo, kaibigan. Alam kong kayo'y nagtitiis dahil kayo'y sawimpalad. At dahil dito'y madilim ang inyo nakikita sa hinaharap. Pero ang kasawian ko po ay may ibang pagbubuhatan. Kung alam kong ito'y magbibigay ng kaunting katuturan, ay sasalaysay ko sa inyo. Siguro magbabago ang aking pag-aakala kapag nabatid ko ang nasabing kasawian. Tandaan ninyo, ako'y nag-aalinlangan maniwala sa mga likang isip pagkat lalo akong nananalig sa mga nangyayari. At dito na tatapos ang kabanatang ito. Kabanata 50, ang kaanak ni Elias. Isinalaysay ni Elias sa kanyang kasaysayan kay Ibarra, upang malaman nito na siya ay kabilang din sa mga sawimpalad. Mga 60 taon na marahil, na ang nuno kong lalaki na naninirahan sa Manila at naglilingkod bilang tendero de libros sa isang bahay ng mga ngalakal na Kastila. Isang gabi, nagkaroon ng isang malakas na sunog sa tanggapang kanyang pinaglilingkuran. Isinakdal ang aking nuno sa salang panununo. Palibhas ay maralita at walang kayang ibayad sa abogado. Hahanap tayo ng paraan, asawa ko, upang mapawalang sala ka. Kukuha tayo ng magaling na abogado. Saan tayo kukuha ng pera? Mahirap lang tayo, wala tayong may pambayad. Ngunit, Wala na tayong magagawa. Nakatulan ng nuno ni Elias. Siya ay ipinaseyo sa lansangan na nakagapos at nagpapalo sa bawat panukala ng daan. Nagkasakit siya, nung gumaling ay namuntok sila. Nanganak ang babae, ngunit namatay ang sanggol. Ilang buwang lumipas, nagbigti siya nang hindi niya matiis ang kanyang kasawian. Napatakip sa bibig ang babae na makita ang asawa na nakalambitin at patay na. asawa ko! Ilang buwan din ay nanganak ng sanggol na lalaki ang asawa. Ang panganay na anak ay tinawag na Balat, na kilalang Kilabot. Ang ina ay nakilala sa tawag na delinkwente at napalo. Ang bunso dahil sa mabait ay tinawag lamang na anak ng ina. Isang araw, nakita ang anak ng ina na patay na. Sinundan niya ang mga mata nito at nakita nito ang pugot na ulo ng kanyang kapatid. Tumakas siya at napadapa sa tayaban. Umibig siya sa anak ng isang mayaman. Nabuntis ang babae at nanganak ng kambal, ngunit agad din siyang binawian ng buhay. At isa sa kambal na iyon ay ako. Masaya kaming namuhay ang aking kapatid at siya'y kinsal, ngunit nalaman ang tunay na pagkatao ng aking ama. Iniwan ng lalaki ang aking kapatid at nagpakasal sa iba. Nakilala namin ang aming ama, ngunit siya'y namatay rin. Naging malungkot ang aking kapatid at nawala. 6 na buwan lumipas, natagpuan siyang patay at ako ay nagpagala-gala na. Dinadamdam kong labis ang kanilang sinapit, ngunit ang sama ay di matagamot ng kapwa sama. Maghintay tayong lahat dahil sa ating mga kasawian ay may mga kasalanan din tayo. Inilihis ni Elias ang usapan, nagpalitan sila ng mga salita hanggang sa makarating sila sa baybay. Para sa inyong kapakanan, limutin niyo ako at huwag pansinin sa